Good morning po muli. Salamat sa Panginoon. Tuloy po tayong binibigyan ng pagkakataon sa buhay na manalangin. At ito po yung pinaka-importante na gawin natin po araw-araw. Ganoon din po sa talata ang aking babanggitin yung pong Lucas 18:1 na pinapakita rito na nagbibigkas po o nagsasabi ang ating Panginoon sa isang parabola na kung saan po pinapakita po doon na lagi daw po tayong mananalangin. Maganda po ito sapagkat ito yung pinaka-the best na gawain natin o ibig sabihin yung pagkakataon na naibigay sa atin ng Diyos, yung tinatawag po na kaparaanan kung paano natin makikita sa buhay po natin yung halaga ng ginagalawa nating buhay, yung halaga ng nagkakaroon po tayo ng kakayanan na mabuhay, at yung halaga po na makita rin natin yung sitwasyon sa buhay po natin na kung ano po yung mga nangyayari, ay meron po tayong Diyos na buhay na pwede pong lapitan. Ganoon din po dun sa sinabi ng Panginoon sa John 14:26 na kung saan po ay meron pong sinend sa atin ngayon magmula po noong umalis ang Panginoon sa Kristo nang siya po ay nag-alay ng buhay ng panahon po nang siya po ay sa lupa, ay binagkalooban niya tayo ng isang comforter, mga aliw sa Tagalog, na kung saan po ay meron tayong malalapitan, meron pong conviction, meron pong nagpapaalala sa mga bagay na ginawa ng Panginoon sa Kristo, sa mga bagay na mahalaga po, especially po sa spiritual na bagay, dahil pinapakita po sa atin yung mga pagkakataon na tayo po ay dapat na patuloy pong magkaroon ng panahon sa buhay natin na ilaan po yung ilang segundo, ilang minuto na araw-araw na pagpapahayag natin ng pananampalataya, pagpapahayag natin ng pagkilala yung kanyang ginawa po sa atin. Ano po ba yung ginawa po sa atin? Tayo po ay pinagkalooban ng tunay na relasyon na masabi natin sa tunay ng Diyos na buhay, na kung saan po nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoon Kristo, ang alam natin ay reliyon, ang alam natin ay may Diyos, ngunit hindi natin alam kung paano kikilalanin at lalapitan talaga at makapagpapahayag ang Diyos po sa atin. Kaya naman mahalaga po sa buhay po natin, meron tayong Diyos na buhay, at hindi lang po yun, meron po tayong iniwan ang Banal na Espiritu, at patuloy din po na makita rin natin ang pangungusap po ng Word of God, na kung saan po ay meron tayong salita ng Diyos na sinasampalatayanan na ito po ay galing po sa Diyos, bagamat meron po mga katauhan, may mga tinatawag po ng mga author doon po sa mga Biblia o sa mga kasulatan po sa Biblia na marami pong taong ginamit ng Diyos. Pero ganun pa man po, hindi po ito peke, sapagkat ito po ay kinasihan po ng Diyos sa atin. At kung tayo po may panahon, dapat po patuloy po tayong nagbibigay ng kaluguran sa pamagitan po ng sisikhay natin na mabasa o ma-meditate po ang ating pong pinagalob sa ating po ng Diyos ng buhay ng salita po ng Diyos. At maging sa panalangin, hindi naman po ito patagalan, hindi naman po ito pahusayan, kasi ito po yung tinatawag na sarili mong kapasyahan, sarili mong kalooban na ipagkakalob mo sa Diyos yung panahon mo po sa araw-araw. Kaya naman, salamat sa Panginoon, meron po tayong Diyos na buhay na dapat patuloy nating tinataas at patuloy nating nalapitan, at patuloy po tayong magsasabit po sa Kanya, sapagkat siya lang po ang tunay na nakakalam po nating bukas. Salamat po.